Yo, naririnig niyo naman ako kasi may mic tayo, ano? Ngayong araw, ngayong gabi, kasi gabi pala ngayon, tuturuan ko kayo kung ano yung unang-una niyong i-upgrade kapag bumili kayo ng bike. Halimbawa, nakabili kayo ng whole bike na all stock. Ano ba yung dapat uunahin yung i-upgrade, no? Kasi karamihan sa mga beginner, ang mga maling ginagawa nila kapag nakakabili sila ng full bike, inuuna nilang i-upgrade yung cockpit. Carbon drop bar, carbon seat post, ano pa ba? Tapos, carbon port na nabibili sa Shopee, no? Yung budget meal ng mga carbon na hindi natin alam kung matibay o hindi. Pero karamihan sa kanila okay naman, pero mas marami din yung hindi talaga matibay. Kasi dapat kapag bibili kayo ng bike, lalo sa fixed gear, ang unang-unang i-upgrade nyo dito sa drivetrain. Kasi nandyan nakasalala yung buhay nyo sa kalsada, no? Kapag pangit yung crank arm nyo, pangit yung chain nyo, o madaling masira yung chain nyo, madaling masira yung crank arm nyo, o yung hubs nyo, madaling ma-lost thread, yung thread, delikado yung buhay nyo sa kalsada. Paano ba yung unang-una nating i-upgrade? Siyempre, drivetrain. Mag-invest kayo sa magandang klase ng chain. Itong gamit kong chain dito ay ETC galing sa KMC, no? Same manufacturer sila ng KMC. Sponsored sa atin to ni Comet Cycle. So ito yung gamit natin dito. Pero isa sa mga trusted ko na subok na talaga, Izumi chain. Yan din yung nakakabit dito, Izumi Jet Black. Izumi, ito yung nakakabit dito sa Pantraclo ko, ano pala, ETC din. Heavy duty ETC. Maganda naman siya, okay naman siya. Ginamit ko siya sa mga trail. Ginamit ko siya sa lusong dun sa Alaminos. Goods na goods, hindi siya nasisira. Pero yung hindi siya papantay sa durability ng Izumi, no? Pero sa ngayon, matibay siya, good siya. Kung gusto niyo bumili ng ETC, mura lang siya. No, nasa 300 ata yung heavy duty niya. O wala, basta meron siya sa Shopee. So, pero kung kaya niyo naman bumili ng Izumi na kayo kasi yun talaga pinaka-safe na chain para sa akin kasi based on my experience lang sa tagal kong gumagamit ng Izumi, lusungan, ahonan, ni hindi man lang ako kahit isang beses di ako naputulan ng chain. Ang next mong i-upgrade, syempre crankset. Ano ba magandang crankset na budget meal? Para sa akin, skis. Matibay, matagal yung buhay, depende sa paggamit, no? Pero marami ako nakikita na dati, yung arm napuputol. Pero siguro depende na rin sa gumagamit yon kasi ako, matagal akong gumamit ng skis dati, no? Bago ko, etong ano natin, Mickey P. Start, kay Pablo galing yan, sinap ko lang yan nung skis ko. Swap ad, nagad ako. Tapos yun, nakamigay na tayo. Tapos ito, Andel. Pero medyo mataas yung price niya kaysa dun sa skis. Kasi yung skis, makakabili ka na ng 1K plus. May skis ka na, matibay na siya. All goods na, tapered, OB, matibay lahat yun. Tapos, syempre, next nating i-upgrade yung hubs. Syempre, fixed gear. Kapag mahina yung hindi maganda yung hubs mo, pwede siya mabilog. Kasi dati nakagamit ako ng MOBX na hubs. Nabilog yung thread. Nagka-cog slip ako. Doon na mangyayari yung mga cog slip. Kapag hindi matibay yung hubs nyo. Ano ba magagandang hubs na budget meal? Novatec. Eto, level up yung gamit ko dito sa ano. 12 teeth, kinakaya niya yung 12 teeth. Sobrang tibay. So, level up goods din siya. Ardently goods din. Tapos yung TP. Yan yung matitibay na abot kaya. No? Kung hindi pa natin kayang mag-upgrade na mas mataas-taas. Siyempre, upgrade din tayo ng pedals. Kasi kadalasan nakikita kong gumagamit ng mga pedals. Ragusa, madaling masira. Tapos yung ibang brands na nabibili lang sa Shopee, no? Na hindi talaga matibay. So kung ako, pagpipiliin nyo, pang strap na pedals na maganda, Enemy. Isa sa mga titibay na pedals na pang strap.
Tapos siyempre, maglagay kayo ng strap. Ano ba yung strap na maganda? The Brand X strap, Artem Creation, tsaka Sakit. Tatlo lang yan. Silang tatlo lang. Pagpipilian nyo kung ano gusto nyo. Si Sakit matagal na siya sa industriya, no? So, goods na goods siya. Si Brand X maganda rin yung ano niya, yung strap niya. Wala pa akong naririnig na issue. Si Artem Creation, goods na goods. Ito yung gamit natin dito sa Pantraklo. Pinantatraklo ko siya. Goods na goods, maganda yung lock. Napakatibay, dalawa yung lock. Pagtapos nyo ng drivetrain, saka kayo mag-upgrade ng ibang parts. Bago nyo upgrade yung cockpit, seat post. Kasi yung mga stock na seat post, goods pa naman yan eh. Hindi pa naman siya basta-basta nasisira. Dito lang tayo madadali sa drivetrain pag mga stock yung gamit natin. Madalas sirain talaga sila, no? Lalo pag bumili kayo ng mga brand nyo na Garuda, JLab, yung all stock nila hindi talaga matibay kasi ano na rin yan, subukan na rin yan sa mga kaibigan ko na nagbumili na ayaw makinig sa akin. Bumili ng whole bike ng Garuda. Ayun, sabi ko sa kanya, kung bibili ka ng whole bike na budget meal, mag-Celt ka na lang. Yung all stock ng Celt, napakatibay, lahat. Pero hindi siya nakinig. So, ayun, ilang weeks pa lang, sira na agad yung pedal, sira na agad yung crank. Sabi ko sa kanya, kung bibili ka niyan, ang papakinabangan mo lang dyan yung frame. Pero yung all stock, wala, palit lahat yan. So, gagastos ka pa rin. Nagustuhan niya yung kasi 5K lang, whole bike na. Pero hindi niya inisip na weeks lang, masisira yung mga parts. Gagastos ulit siya. Yung 5K na yon, dodoble yung gastos. E di sana nag-Celt ka na lang, no? Sa Celt ata, 10,000, meron ka ng whole bike. Pang matagalan na yung mga parts na nakakabit. Bili kayo doon sa Celt Cyclery. Doon, sulit pera nyo. Hindi masasayang. So, yun lang. Yun lang yung topic ng video natin ngayon. Saka na kayo mag-upgrade ng wheelset, ng rims, ng mga carbon-carbon. Unahin yung drivetrain kasi napaka-importante. Sobrang importante ng drivetrain sa fixed gear, no? So, yun lang. Yun lang yung video natin. Peace. Salamat sa panonood. Fuck you.